Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan, sapagkat siya'y nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Hindi ba sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil dito, tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambayang Israel. Kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinhaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Nagalit sa kanila si Yahweh at siya'y umalis. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan. Kaya nakiusap si Moises kay Yahweh, O Diyos, pagalingin po sana ninyo si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig.
"Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako!" sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing yon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. At siya'y tinanong nila, "Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno?" Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang ipinag-uutos. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos." Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa kukay." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd.
After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost! They said, and cried out in fear. Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I! Don't be afraid!" Lord! If it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water! Come! he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, Ah! and beginning to sink, cried out, Lord, save me! Immediately Jesus reached out his hand and caught him. Oh! You of little faith! He said, Why did you doubt? and when they climbed into the boat, the wind died down. And those who were in the boat worshipped him, saying, Truly, you are the Son of God. When they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak. And all who touched him were healed. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat. Jesus called the crowd to him and said, Listen and understand. What goes into a man's mouth does not make him unclean. But what comes out of his mouth, that is what makes him unclean.
Then the disciples came to him and asked. Do you know that the Pharisees were offended when they heard this? He replied, Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Leave them. They are blind guides. If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit.